Good morning mga Koragon. Ngayong araw na tayo, umpisa natin itong gagawin natin na delete log house ng aking kapatid. Ano yung kulang muna? Pakita ko sa inyo kung ano yung gagawin ko dito. Umpisa ko muna sa pagkukay. Ito yung ito yung itsura. Ito yung kumbaga pinakabakod niya. Isagad na natin. Dito na natin ito papantayin yung ating asintada. Dito ay mag-ukay. Tapos dito naman sa akin, dito banda, ilalapat natin dito. Ilalapat natin dyan. Tapos dun. Yan, kaya mag-ukay tayo. Bali, ang sukat pala nito ay 7.2 by 4.3. Kaya, umpisa natin itong ukayin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano natin umpisa yung pag-ukay at kung paano ko li-layout para sa gustong magkaroon din dyan ng idea. Pwede nyo gayahin to para magkaroon kayong idea kahit paano ang pag-layout ng bahay. Sa madaling pamaraan lang dahil sa tayo gusto makagawa lang ng bahay. Ito papakita ko sa inyo kung paano nili-layout ang bahay. Ayun, maya-maya papakita ko sa inyo dahil nagugutom pa ako. Yan mga Koragon, umpisan ko na yung pag-layout. Kapag tayo nag-layout, pag mayroon tayong susundan, tulad dito may bahay na, gusto lang natin mapantay siya, diretso, gagawin natin, papako tayo dito sa dulo, paglalagay tayong tansi. Yan ang gagawin natin. Panoorin nyo kung gaano. Papako tayo dito, kahit mga 1 meter lang ang distansya, kuha natin, yan, lagyan nyo ng tansi. Tapos, kailangan itong tansi na to dito, magkaroon lang siya ng konting allowance saka doon para diretso yan, pantay. Tara. Yan. Itong gagawin ko para makuha lang natin yung pinakasukat ng ating gagawan. Ito ay hindi na natin i-eskolahin dahil susundan na natin yung bakod. Kumbaga bakod to bakod na lang susundan natin, wala nang i-eskwala yan. Kahit hindi na sa eskwela, okay lang yan dahil yun ang susundan natin na bakod na lang. Pero lang kung gagawa tayo ng pinakabuong bahay, kailangan natin eskwalahin. Pero pag ganito, kahit hindi mo eskwalahin dahil susundan natin itong dating bakod. Yan, maglagay lang tayo ng pag may tansi na tayo, maglagay tayo dito ng kahit anong basta pantukod natin. Hindi nga yun mga Koragon, pwede natin dito. Yan. Bali ito na yung pinaka ukaya natin na pang-asintada. Ito na yun. Ngayon ito, ibababa natin yan dito. Kasi ito naman yung ukay natin. Bali ito, double purpose na to. Pader na to, kumbaga, bakod to pader na. Pinag-isa na natin para di ka na magbakod, di ka na maglagay pa ng ibang linya. Hulugan natin itong tansi. Kasi ibababa natin itong itong tansi na to, so hulog na yan. Ito na yung gagawin nating layout. Nakaligaw ko.
Yan naman Karagon na ito na yung tansin natin. At ito na yung ating layout. Yan. Ito na yung kapantayan ng aming bakod sa kabila, saka dito. Ngayon, ito yung gagawin kong asintadahan. Didikit ko na dito sa sa bakod. Ngayon, anong gagawin natin na asintada? Interlock lang pagdating sa kanto. Gitna lang ako magkakapost. Kasi pinakakasya ko na yung budget ng aking kapatid para maitayo natin itong bahay. Dahil nagtitipid. Ngayon, ito na yung layout. So, yan. Ano nga, panigro, mais ka. Yan dito. Yan dito. Bakod din siya dito. Yan na rin yung pagitan ng kabilang bahay sa kabilang bahay. Kaya dito gagawin ko siyang didikit ko na rin yung aking asintada para di na maglagay ng bakod papunta dun. Sa dulo na yun, nakaskwala siya. Yan. Tura. Ngayon, sisimulan natin ng ukayin. Kasi naka-layout tayo. Oh. Dahil may layout na siya, maglagay tayo dito ng ating gagawing patungan ng butterboard kasi itong ating nilagay pang samantala lang yan. Ngayon ipifix natin, maglagay tayo dito ng lagyan ng butterboard. Ito yung nakafix na para pag mag-asintada na tayo, nakafix na, di na gumagalaw yung ating pagkapitan ng ating butterboard na asintada. Ito pa ito. Kita ulit. Kamu tuh cokokin tuh. Nalabas yung boy. Lagyan na siya ko na. Kaya Karagon na nagkaroon na tayo ito ng pinaka-fix niya para pag nili-out natin, para pag nili-out na natin yung yung butterboard, hindi na siya gagalaw. Ito kasi dapat natin dyan, maglagay tayo ito ng butterboard pataas sa kabila para di na gumalaw. Ngayon, ang ginagawa ko muna ay para sa uhukayin ng asintada. Punta sa kabila. Takot lang lang. Yan mga Karagon, natapos na natin itong pag-layout. Saka dun sa kabila meron na din dito. Yan. Ngayon
Sisilong muna kami dahil umuulan. Baka mabasa kami sa ulan. Maya-maya na lang, pakita ko naman sa inyo pag-ukay. Yan mga korago na inumpisa na natin yung pag-ukay. Bali may kinuha akong import. Yang naglilibor. Taga saan ka? Hoy! Miss! Ayan, taga saan kaya to? Hindi ko alam kung magkano araw niya dito eh. Dayuan daw to. No budget kaya yan. Yan nangyayari pag lockdown. Ayan, nag-ukay. Bali ang ukayin natin dito ay 50 dahil yung 20, 40, dalawang hollow blocks yun plus yung patong ng halo. Kaya yung patong ng halo ay mga kapal siguro, mga G's, kaya ginawa kong 50 kapal ang lalim. Papunta yan dun sa dulo. Papunta yan. Yan. Papunta yan dun. Paikot lahat ng na yan. Lahat ng may tansi o kaya ng 50 yung lalim. Kaya dapat tandaan nyo, itong tansi na to kailangan pantay-pantay yan. Paikot. Kasi ito yung kukuha natin ng level ng ating lalim para pantay-pantay. Kasi yung lupa, hindi natin masasabi na parehas yung taas o baba. Kaya kailangan, ang gawin natin, levelin natin yung tansi. Ayan. Yung mga koragon, inukay na. Panoorin nyo pag naukay na to lahat. Yan.